Mga sangkay na babalot ngayon sa tensyon itong mga Tulfo kasi nga po binanat-banata na po ni Ben Tulfo yung kanyang mga kapatid. Actually may mga napanood din po akong video mga sangkay ni Ben. Ito muntik po ito maging senador mga sangkay no. Muntikan po kasi paborito din po ng bayan. Pero ang kaibahan dito mga sangkay kay Ben hindi niya tinotolerate kung ano man ang mga maling mga ginagawa ng kanyang mga kapatid sa Senado, kahit po yung kanyang kapatid, mga sangkay, na madalas nagpapasabog ng kung anumang mga impormasyon. Walang iba kundi si Ramon Tulfo. So pag-usapan po natin ito ay si Ben Tulfo. Ayan po mga sangkay. So tingnan po natin ito. Anyway, bago tayo mag-umpisa sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, so tingnan po natin kasi matitindi yung banat daw ni Ben Tulfo dito. Konsentador ka sa mga gawaing mali. Ayan na. Tapos bibigyan mo pa ng dahilan na ang mali ay tama. Okay lang ang babae, wag lang man lalaki. Kung gawain mo, Ayan, ito yun mga sangkay. Kumakalat kasi ngayon, actually mayroon pang video na isa, yung kay Julius Babaw. No? Pero, eto mga sangkay, ito muna, yung tingnan po natin. Binanat-banatan niya po yung kanyang kapatid na si Ramon Tulfo. Pero meron din po siyang mga video, mga sangkay, tungkol po kay Rafi Tulfo, kay Erwin Tulfo. Kasi ayon nga po sa kanya, pagdating po sa pamilya, mahal niya po yung kanyang mga kapatid. Pero pagdating po sa paniniwala, mga sangkay, ibang-iba daw po siya. No, malayong-malayo daw po siya. At eto nga, sinupla po niya si Ramon Tulfo. estilo mo yan, magwala ka hanggat gusto mo, huwag mo kaming idamay. Ayun na. Tulfo Unfiltered. Kung sino yung may issue sa pamilya, siya lang ang magsasalita. Ayan na. Eto, kay Rafi to, mga sangkay, kapatid niya rin. Kasi siya ang may karapatan magsalita, siya yung nadadawit. Hindi yung nakikiangkas ka lang, nakikisakay ka. Gusto mong sumakay sa pangalan, dahil kapangalan mo, kaapelyido mo, Tulfo ka rin, pero tayo ka muna. Kami po nagsasabi noon pa man, nahihiya na po kami sa pinagagawa ng isang kapatid po namin. Nako. Sinong kapatid yon? Po kami, magkaibang larangan po namin. Ako po yung nandito ngayon, napapanood nyo. At marami pa po kayo mapapanood sa mga advocacy at nilalaban po namin. Kung ano yung tama, yun pong papairal natin. May po sa bitag, hindi po namin kinukonsente yung mga gawaing mali. Na again, hindi ko sinasabing mali po yung kapatid ko at guilty po siya. Hindi po. Isa lang po ang pamantayan ng bitag. Ang mali ay mali. Kung totoo man, kasi hanggat hindi natin napakinggan yung panig ng taong ayaw magsalita o hindi nagsasalita o wala siyang pakialam magsalita, ang konsekwensya ay sa kanya. Your choice, your consequence kasi ayaw mo magsalita at may karapatan ka wag magsalita kung totoo man o hindi or baliwalain mo, pasinungalingan mo o totohanan mo o aaming ka o hindi, mga tuwiran ka hanggat gusto mo. Oo nga, kasi never naman nagsalita si Senator Rafi Tulfo tungkol dyan, no? Yung mga issue about sa babae, mga sangkay, kung ano-ano pa. Kaya nga, ang hirap i-judge kung gaano katotoo yan. Daming kumakalat eh. Pero di natin alam kung gaano katotoo. Kung mayroon man nakakilala kay Senator Rafi, itong kapatid niya mga sangkay na si Ben. O yun, dediretso na po ako. Nadadawit pong isang kapatid ko. Mahal ko rin ng mga kapatid ko eh. Pagkamat ko minsan nakikita nyo, nagsasalita ako rito, hindi dahil sinusuka ko, hindi magkaiba lang po siguro yung aming mga, dahil ikaw nasa larangan, yan ang trabaho mo. Ako, pwede rin akong pintasan, pwede rin po nung pagsabihan. Yung pong isa sa mga kapatid magsasalita para doon sa kapatid na hindi naman siya designated spokesperson. Ayun na, si Ben yun, si Ben. Kung ako po magkakaroon si Ramon Tulfo, mga sangkay. Kasi may sinabi po siya na parang ano ba yun, yung okay na mambabae, at least sa babae, kumbaga, hindi po sa lalaki. Ako lang po ang magsasalita, hindi po pwedeng kapatid ko makialam sa akin at hindi po pwedeng kuya kung magsasalita kasi susoplahin ko. Ba't ka nagsasalita? Sino nabigay sa'yo ng karapatan magsalita? Bakit? Mga sangkaterbang mga tanga ba kami? Kuya Mon, na ikaw nagsasalita, gusto mo magpa-epal? Ang point ko dito, let the guy speak kung siyang may issue. Gusto niya
si Raffy Tulfo na magsalita kung siya yung may issue. Kasi up to now, mga sangkay, kumakalat pa rin to, no? At wala pa rin pong sagot kasi never naman po nakarinig tayo na nagsalita si Raffy Tulfo. Kung ako po may issue, ako lang po magsasalita. Hindi ko po pwedeng sabihin, o ikaw kuya, o ikaw magsalita sa akin, o ikaw magsalita sa akin, o senador, ikaw senador. Hindi po pwede, ako lang. Kung ako yung may issue, ako yung masasagot. Ako nadadawit, ako yung magtutuwid. Ako magpapaliwanag kung kinakailan ko magpaliwanag. Kung ayaw ko, di po pwede. Kung mananahimik ako, karapatan ko manahimik. Kung magsasalita ako, karapatan ko rin marinig ang panig at iwid-uwid o mali. Whether totoo o hindi, pasinungalingin mo o hindi, or baliwalain mo, karapatan yan. Pero pag ang isang umentra, nakiangkas, Nakiangkas. nakisawsaw, nakisakay, na iba-iba na po ang buhay naming mga magkakapatid. Hindi na po kami mga bata na pwedeng makialam ang isang kuyang matanda. Kakmit sa kami. Matatanda na po kami para tuloy ang ginagawa rito, para kami isang katarbang mga paslit. Kaya para sa akin po siguro, alam niyo, pag isang kapatid namin na nagsasalita na hindi naman siya opisyal para magsalita, hindi siya binigyan ng, sabihin natin na pahintulot na magsalita. Mabuti sana kung sinabi ng kapatid namin si Raffy, o sige, magsalita ka mo para sa akin, okay lang. Yun, at least pinabayaan mo. Pero kung yung kusa kang loob, nagsalita, hindi naman kayo naninirahin sa isang bahay, magkaiba naman ang buhay, bakit ka nakikialam? At bakit nagsasalita? At para tuloy ang dating kasi, kuyang, konsentidor ka. Ayun na, konsentidor. Yun yung banat po ni Ben Tulfo. Ngayon, mga sangkay, meron pa pong isang kumakalat na video. Ito, tingnan po natin. Ito naman po ay patungkol po ito sa flood control, no? Dito medyo mag-a-agree ka rin kay Ben Tulfo eh. Ito, pakinggan po natin. Sino bang gagawin mong state witness? Tool Ben, yung nangingikil o yung nanonohol? Mga congressman na lang daw ang gawing state witness. Talaga? Are you kidding me? Are you serious? Give me a break. Sino ang magiging kapani-paniwala, credible state witness? Congressman o yung mga kontratista na mga sangkot sa anomalyang flood control projects. Kanino po kayo? Sino bang? Kasi may kumalat na impormasyon na ang gusto daw gawing mga state witness sa flood control corruption, mga kongresista daw. Hindi ko alam kung sino nagsabi, si Raffy ba or itong si Erwin. So bumanat po itong si Ben Tulfo. Natawa po siya, mga sangkay, dahil nga po paano nangyari na yun po yung gagawing yun daw ang gagawing state witness. Hindi ba daw mas okay na gawing state witness itong hindi mga kongresista? No? Yun po yung kanyang banat, mga sangkay, which is totoo din naman. No? So ngayon, mga sangkay, marami pong kumakalat ng mga video na ganito. Si Ben Tulfo, binabanatan yung mga kapatid niya at hindi po tinutolerate. Alright? Mga sangkay, ako nga may komento po ako kay Erwin Tulfo eh. Dati binabanatan niya po si Kiko Pangilinan. Binabanat-banatan niya yung Juvenile Justice Act na batas, mga sangkay. Sabi niya, pag ako naupong senador, aalisin niya daw yan. Pero ngayon, mga sangkay, parang sumasamba na eh. 'Di ba? Nagbago ang lahat eh nung naging senador siya. Mukhang totoo talaga ang sinasabi na kapag ka naroon ka na, kahit gaano ka pa kabait, kapag nandun ka na sa loob ng sistema, nagiging kaparehas ka na rin nila. 'Di ba? Well, ano po ang inyong opinion? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na subscribe yung ating YouTube channel. God bless everyone.